Yo! What's up mga ka-Prime? Welcome to another video. Mga ka-Prime, hindi na biro ang Gilas Pilipinas ngayon. Kung titignan mo ang lineup na inihahanda para sa susunod na FIBA window, masasabi mong kompleto ito, balanse at pang international stage talaga. At sa ganitong roster, hindi na imposibleng ulit-ulitin ang panalo kontra New Zealand at baka gaya ng nangyari sa Latvia. Magulat ulit ang Australia. Kaya sa video na ito, iisa-isahin natin ang lineup ng Gilas, rules, strength at basketball fit, at gaano sila ka-epektibo laban sa New Zealand at Australia. At sa dulo, sasagutin natin ang malaking tanong, kaya na ba maging number 1 team sa Asia ang Gilas Pilipinas? Kung gusto mo sa mga ganito content, mag-iwan ng like, share at subscribe, at huwag na din kalimutan i-hit yung notification bell below para hindi ka mahuhuli sa mga balita na katulad dito. Simulan na natin. Unang player dyan, si Scottie Thompson, 6'1", point guard. Si Scottie ang kaluluwa ng Gilas. Hindi mo kailangan ng 30 points mula sa kanya dahil ang binibigay niya ay hustle, rebounding mula sa guard spot, elite defense at leadership. Ito yung klase na player na hindi laging headline pero kapag tinanggal mo siya sa lineup, ramdam agad ang pagkawala. Pangalawa dyan, nandyan si Chris Newsom, 6'2", point guard pa rin. Ang silent killer ng Gilas. Ito naman yung mga katangian niyang lakas. Mataas sa basketball IQ, controlled slasher, matibay sa perimeter defender, perfect siya sa structured system ni Coach Tim Con. Disiplinado, hindi pilit at laging tama ang desisyon. Pangatlo dyan, ito yung pinakahihintay ng lahat, si Juan Gomez Deliano. Isang 6'2" guard pa din. Ito ang instant offense weapon. Meron siyang exclusive scorer, meron siyang creative finisher, may tapang sa clutch moments. Kapag kailangan ng biglang puntos o momentum shift, si Juan ang baril dyan. Pangapat dyan si Dwight Ramos, isang 6'4" shooting guard. Ang pinaka-reliable two-way player ng Gilas. Kaya mag-score, kaya magbantay ng best swing, kalmado sa big game. Sa international level, sobrang halaga ng ganitong player. Parang may import ka sa loob ng court. Panglima dyan, nandyan si Jamie Malonzo, isang 6'5" shooting forward. Ang energy guy at highlight machine, isang athlete finisher, isang solid defender, pang transition game. Kapag bumilis ang laro, si Malonzo ang unang sasabo. Pang-anim dyan si Kevin Kiambao, isang 6'5" shooting forward, isa sa pinaka-modern Filipino forwards ngayon. Mataas ang IQ, kayang mag-playmake, may outside shooting, kaya magdala ng bola, at ito yung tipo na player na sakto sa international basketball. Versatile at matalino. At pang-pito dyan, ang naturalized players natin na si Justin Brownlee na 6'7". Isa siyang forward, ang puso ng Gilas Pilipinas. Scorer, leader, clutch performer, kahit anong sitwasyon, dikit man o lamang, may tiwala ang buong bansa kapag nasa court si Justin Brownlee. Pangwalo dyan si Carl Tamayo, isang 6'8" forward, ang silent weapon ng Gilas Pilipinas. Stretch big, spacing sa opensa, kalmado pero deadly. Perfect yung partner ng mga traditional bigs dahil binubuksan niya ang loob. Pang-siyam naman dyan, nandyan si AG Edu, ang defensive anchor. Isa siyang shot blocking, rebounding at saka physical presence. Kapag nasa loob si Edu, magdadalawang isip ang kalaban bago mag-drive. Pang-sampu dyan si Quintin Milora Brown, isang 6'10" power forward. Bagong muka pero valuable role player. Malakas ang katawan, hustle big, marunong sa sistema, hindi flashy pero very important sa rotation. Pang-labing isa dyan si John Mar Fajardo, 6'10" center. Itong player na to ay subok na talaga sa mga international game. Ang The Kraken Wa, isang veteran present, meron siyang inside shooting, pang-stabilize ng team kapag naging physical ang laban, alam na natin sino ang may advantage. At panghuli dyan, si Kai Soto, 7'3" center, ang tower of Gilas, rim protection, lob threat, at saka match nightmare. Sa height at skill ni Kai, ibang klaseng advantage ng Pilipinas laban sa karamihan ng Asian team. Ngayon, laban sa New Zealand strength, meron silang physical, rebounding, structured play. Pero ang Gilas advantage ngayon, mas solid ang shooting, mas balance ang lineup, mas mabilis ang guard, mas matibay pa ang frontline natin. Ito naman yung mga key player natin. Si Ramos, perimeter control, Brownlee, scoring, Edu plus Fajardo, inside battle, Scottie, hustle at depensa. Kung disiplinado at hindi magpabuli, malaki ulit ang tsansa ng panalo. Australia, the real test. Australia, meron silang athletic, malalim ang rotation, sanay sa high level competition. Pero ngayon, matchable na ang size. May dependable scorer, may sistema, may kumpiyansa. Key to compete, syempre dapat wala tayong takot dyan. Execute the system, solid transition defense, make up open shots.
Kung dati may kaba, pero ngayon may paniniwala. Sa lineup na ito, kaya na bang talunin ang New Zealand at Australia? Ito na bang pinakamalakas na Gilas lineup sa mga nagdaang taon? Comment nyo sa baba, gusto ko marinig opinion nyo. Like, share at subscribe. At tandaan, laban Pilipinas, puso!